What is up sa inyo mga pamangkin? Ito, another day, another cooking show na naman tayo. At yan, pinipresent na ni Mrs. yung mga gagamitin natin para sa ating altanghap for today. At ang ating menu for today ay nilagang buto-buto ng baboy. Dahil ni-request niya yan at meron tayong stock ng buto-buto, game, simulan na natin to. Yan, prepare na natin yung mga aromatics. So basically, mga aromatics natin is luya, bawang at sibuyas. So dito nihiniwa na yung luya, julienne. Yung garlic natin is naka-dice. Yung patatas natin is nabalatan na and wedges yung sizes. And then ito yung Baguio beans natin, no. Tinatanggal lang natin yung tip at saka yung parang stem niya sa gilid kasi makunot yun. And then hiwain na natin ng panggisa itong sibuyas natin, ano. So yan, na-prepare na natin lahat yan. And then sunod na natin itong mahiwagang repolyo natin. So yung repolyo natin is isa yan sa pinakagusto ko sa ating nilaga, no. Sa kahit anong nilaga, masarap ang nilaga pag may repolyo na ganito yung cut, ganito kalalaki yung cut. Talagang isa sa nagpapalasa to, men. So yan, hinugasan ko na rin yung repolyo natin, yan nakababad na. Then ito, papakita ko lang sa inyo yung mga kailangan natin, no. Baguio beans, baboy, luya, bawang, sibuyas, carrots, patis, laurel. So nandyan na lahat, no. Buksan natin yung kalan, then magpainit na tayo ng kasirola. Simulan na natin ng magic. Then yan, naglagay na tayo ng ating mantika, no. Then sa pagpapainit ng mantika natin, kailangan hindi ganun kainit para hindi agad masunog yung mga aromatics natin. So ilalagay na kagad natin itong bawang natin, no. Halu-haluin lang natin yan hanggang sa lumabas ng konti yung aroma niya. Then idadagdag na natin yung ating mahiwagang luya. Gusto lang natin ma-reach dito is ma-crisp lang siya ng konti, matusta ng konti, no. So dito sa point na to, makikita nyo naman yung bawang natin is golden brown na, and then yung ating mahiwagang luya ay nag-reduce na ng size. So lumipis na siya, no. Saka ako nilagay yung sibuyas natin. So dito sa part na to, kailangan, gusto ko lang makuha yung mag-translucent lang yung sibuyas natin, no. Hindi naman masunog ng todo. And then na-reach na natin yon, lagay na natin yung buto-butong baboy natin, no. Itong buto-butong baboy natin is 3/4 to. So halu-haluin lang natin ng konti para humalo ng konting aroma at saka yung lasa ng mga aromatics natin, no. And then lalagay na rin tayo ng tubig dyan, no. Siguro mga 5 to 6 na baso na ng tubig nilagay ko dyan. So yan, tuloy-tuloy lang tayo sa paglagay. And then yan na rin yung pagpapakulo natin, and yung gagamitin na rin nating sabaw, no. So yan, okay na, papakulon lang natin to. Hindi nilagyan natin ng laurel, daon ng laurel. Isa yun sa nagpapatanggal ng lansa sa buto-buto. Lagay rin tayo ng pork cubes, pampalasa na rin, dagdag lasa yan. Takpan na natin, pakuluan. Hindi na yan, makikita nyo sobrang dami sapal galing yan sa buto ng baboy, no. Tinanggal natin yan kasi yun yung malansa, yun yung napakalansang nilalabas ng buto ng baboy, no. And then sobrang fresh na baboy natin na yan. Then haluhaluin lang natin ng konti, hindi pa siya malambot dito. So tatakpan ulit natin yan, pakuluan. And then after 15 minutes, ayan, okay na. Medyo malambot-lambot naman na rin naman to, pero kailangan pa natin palambutin ng konti. Then nilagay ko na rin yung ating gulay. So nandiyan yung patatas natin. Then nilagyan natin ng Lawrence patis, no. Lawrence patis baka naman, no. So naglalagay talaga ako madalas ng Lawrence patis sa lahat ng lutuin ko. Hindi ako masyado nagsusalt kasi sobrang alat kasi, no. Alat lang kasi malalasahan mo doon. And then sa patis is talagang mix na fish sauce nga kasi. So ayun, nakita nyo, naglagay din ako ng staple natin na pampalasa, which is yung Ajinomoto. And then naglagay rin tayo ng siling labuyo dyan para sa dagdag na spiciness ng sabaw natin. So dito sa part na to, napakuluan ulit natin to for about 10 minutes. And then nilagay na natin yung Baguio beans natin for another 2 minutes. Yung ganyan na itsura ng ating Baguio beans. And then idadagdag na ngayon natin yung repolyo natin na ganyang kalalaki yung hiwa. Alam niyo kung bakit ganyang kalalaki hiwa niyan? Dahil para hindi siya ma-overcook. Pag hinimay-himay kasi natin yan, ma-overcook siya. And then malulusak na siya. So hindi natin gusto yun para sa repolyo natin. And then ayan, magsasandok na tayo. Kita nyo naman, no. Sobrang silky na nung sabaw natin, which is yun yung magandang indication na yung baboy natin is lumambot ng maganda, and nailabas niya yung na-reduce niya yung taba niya, no. So ayan, plating na tayo, nag-montage na. Ito yung montage natin dyan, men, no. Napakasarap nito, makita nyo yung sabaw, sobrang solid, maanghang, hindi ganun kaanghangan, ha, pero saktuhan lang na para sa medyo maulan nating panahon. Lalo't ngayon pabago-bago ang panahon natin, ulan, init, no. Kailangan ng katawan natin to para makasabay lang din sa papalit-palit na panahon. Then nag-prepare din pala ako dito ng patis na may siling, labuyo at kalamansi, no, para sa sausawan natin, no. Ayan, so maraming salamat sa inyong lahat sa pag-like, follow and share, mga pamangkin, no. Sana tuloy-tuloy lang at Merry Christmas sa inyong lahat.